itutulak mo siya muna, paikot-ikot na ganyan. Kung hindi mo alam mag-balancing, ganito muna gawin mo. kahit mahirap sa paa, kapagod, ganyan muna yung gawin mo mga pus, para hindi ka mabigla. Mamaya, first time mo nga, di ba? Isang pihit mo palang tumba ka na, ganun. Hindi, wag naman sana. Gusta mga pus. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-ride ng automatic na motor. Kasi ngayon, lately, itong year na to, marami na rin gustong bumili ng automatic na motor. Kasi friendly sila sa daan heavy traffic. Kahit sa rides, syempre hindi siya nakakangawit. Easy lang, ganyan, piga-piga lang. Tapos busina. At saka sa video na to, tuturuan ko kayo paano mag-drive ng automatic na motor. Kahit anong automatic na motor, wag lang yung mga maxi scoot. Yun yung mga malalaking automatic, yung mga 400cc pataas. Paano ko natutunan? Ibabase ko na lang ulit sa aking experience. Madali lang naman mag-drive. Yung ako natuto mag-drive mga pus, una kong ginawa, kikilalanin nyo muna yung motor. Tingnan nyo yung bigat nya, yung mga preno. Ganito yung mga pus, para palikod nyo, para ma-check nyo yung preno kung malakas o mahina sa likod. Tapos mas maganda, mas mainam, itutulak mo siya muna, paikot-ikot na ganyan. Kung hindi mo alam mag-balancing, ganito muna gawin mo. kahit mahirap sa paa, kapagod, ganyan muna yung gawin mo mga pus, para hindi ka mabigla. Mamaya, first time mo nga, di ba? Isang pihit mo palang tumba ka na, ganun. Hindi, wag naman sana. Okay din kung may kasama ka, alalayan ka dito sa back ride. Pero mahirap yun, mabigat kasi. Tapos kung makulit pa siya, wala na. Kung mag-start ng motor, i-on mo yung key switch, pindot sa likod. Safety yan, hindi yan mag-on. Ay pati yung side stand may switch to Kailangan mo muna i-preno bago pindutin. Yun, antar na siya. Okay? Syempre kung magdadrive na tayo mga pus, dapat condition din yung ating motor. Lalo kung second hand yan, una yung titinan yung brake light. Dapat may brake light siyang ganyan. Next is flasher. Dapat gumagana yan, left and right. Okay. Tapos kung under na tayo, tatandaan nyo is ito yung wag kayo magdadrive ng gabi mga pusa. Dapat hapon or umaga lang muna. Syempre nagtututo tayo. Sa gabi kasi meron tayong mga blind spot, saka di tayo makita minsan kasi motor nga tayo. Tapos kung mag-start na kayo mga pus, parang sabi ko kanina, gamitin nyo muna yung paa yung ganyan para mabalance mo. Parang ganyan, mag-balance ka. Mamaya para hindi ka matumba. Or mas maganda mag-bike ka. Parang bike lang din to Kung alam mo mag-bike, alam mo rin na mag-motor. Tapos mag-start na tayo mga pus. Kung automatic yung motor mo, kailangan mo munang pindutin to. Tapos itong accelerator cable niya, piga ka, yung pinaka iksing piga, maririnig mo yun, iyak yung makina. Tapos dapat yung isa mong paa nakaalalay lagi, either nakaganyan or nakaganyan or ganyan. Okay din ganyan, pero ingat kayo hands on brake just in case. Okay, ganyan gagawin nyo, pigay mo yan konti. Kung rinig mo na gumagano na yung makina, nagpa-vibrate na, unti-unti mong itaas yung paa mo, ganyan-ganyan ka para alalay. Once na nakabalance ka na, pwede mo nang itaas yung paa mo, pwede mo na siyang pihitin ulit konti pa ganon, konti lang sa automatic yan, tumatakbo na tayo ng 7 ganyan lang mag-drive. Tapos mag-balance ka lang, relax mo yung body mo, tapos wag kang kabahan. Tapos bawat drive pala sa automatic, bawat pihit mo konti, kung mabilis ka na, medyo mabilis, ibalik mo. Yan, ganyan lang mag-drive ng automatic. Basta number 1 yun, huwag kakabahan. Tapos lagi kang tumingin sa left and right mo. Pero para sa akin, wag kayo mag-drive sa highway. Dito kayo sa walang masyadong sasakyan, yung as in na wala. Sa village nyo, ganon. O pwede rin sa sementeryo. Hindi, totoo. Kahit sa sementeryo, ganon. Sa village, sa barangay, doon kayo mag-practice magmotor para kunwari, mayroong manyari, wag naman sana. Hindi naman tayo makakaabala ng ibang tao. Tapos always brake at your rear, dito sa left. Yan yung rear, para kahit mabigla mo yan, sa likod naman yung mag-i-skid, hindi sa harap. Ito sa harap, pero next time na yan, dito lang muna kayo mag-concentrate sa left. Okay, tapos iikot na tayo mga pus. Check nyo muna sa likod, left and right, side mirror. Tapos dahan-dahan na ipreno yan, ganon. Ganyan ka magpreno, parang ginaganon-ganon. Flasher, left and right, turn mo left, tapos tingin ka sa left. Pero kung tamad ka naman, tumingin sa left na full left, tingin ka dito side mirror. Yan, makikita mo yan, left. Pero nakakahilo minsan. Kahit ako nahihilo dyan Okay, mag left na tayo, kunwari. Ayan, pinindot ko ang left, side mirror, pero nahihilo ako. Dito na lang. Okay, libre. Ganon din, pihit ka lang ng konti, alala yung left feet, piga-piga konti, para ka lang bumba, parang ganon. Pero wag masyadong bumba, yung konti lang. Okay, tigil ulit tayo. Turn right, pindot ang right, tas preno, left, tingin sa likod, libre, harap, libre, left ulit, bumba ulit.
wag yung sobra, yung konti lang. Tapos mag-limit kayo mga boss, mga pwede na siguro yung 20. Kalang ipunta ko ng 20. Yan, 20. Mabilis na pala to, 20. Mag-limit lang kayo dyan para hindi kayo mabigla. Talaga number 1 yun mga boss, wag kayong kabahan. Kasi yung iba, kinakabahan ka agad, kunwari yan, merong Honda City sa likod. Ewan ko kung nagpa-practice siya Parang nagpa-practice. Ay, nagpa-practice nga. Magilid lang kayo, huwag kayong matakot, paunahin nyo sila. Huwag kayong may pag-racing. Nakamotor lang tayo, syempre kung mabangga tayo, mas malaki yung dali natin kaysa sa kanila. Motor lang tayo papractice babae. Ganun lang, araw-arawin nyo lang yan mga boss. Matutunan nyo din kagad yan, mag-drive, lalo sa mga beginners. Hindi naman maiwasan na kabahan. Dapat tanggalin nyo yung kaba nyo. Nag-full sudden stop siya dun turn left siya. Pero kung after 1 week ka na nagda-drive, pwede mo nang bilisan konti. Syempre kilala mo na yung motor, as in araw-araw o gabi-gabi. Memorize mo na yung motor mo. Pwede ka nang tumakbo ng 30 o 40 ganun. Pero yung helmet wag nyong kalimutan yon, kasi importante yung helmet natin. Kahit gaano kaganda yung helmet nyo, kahit yung tagta 38,000, yung impact sobrang lakas, mababasag yan. Mas okay din kung magsapatos kayo, kung mag-practice, mag-crocs, okay din. Gloves, para kung matumba kayo, ganyan nyo yung kamay nyo. Parang ito. Yan, di ba? Lahat ng yan pinagdaanan din natin Handbrake, literal na handbrake yan. Titingin kayo, yung mata lang gagalaw Parang yan, tinitingnan ko yung right, tapos ngayon tingnan ko yung left, tapos parang saglitan lang, tapos tingin ka kaagad sa gitna. Tara, hanap tayo ng crossing para maturo ko sa inyo. Ito, crossing. Makikita nyo magre-red yan yung brake light nya. Distansya kayo, tapos preno kayo left. Pitik-pitik, pitik-pitik. Dapat may gap kayo, mga 3-2 motor. Tapos pitik-pitik na rin tong right. Dapat may gap kayong ganyan. Huwag kayong sisiksik yung parang ganyan. Kamote ang ganyan, kamote. Huwag nyong gagayahin yan mga boss. Tapos dapat meron kayong mga hand sign. Di ba? Crossing yan, ganon lang yung mag-drive sa highway. Alright mga boss, sana na-enjoy kayo sa video kung hindi ko maintindihan kung talagang sakto ba yung sinabi ko Pero dun ko binasa yung experience ko paano ako nakapag-drive ng automatic na motor. Sana ma-adapt nyo rin yung mga style ko. Huwag nyo itakas yung mga motor ng parents nyo or kuya, ate. Mas maganda pa rin na magpaalam. Okay mga boss. Sige mga boss, salamat. Buyers, peace out.